Romans 8, chapter 28. Romans 8:28. By the way, sa mga online na sa ating global family, please share this experience to as many people as possible. Nararamdaman ko kasi mababago yung buhay ng katabi nyo ngayon, promise. Oo. Kasi tayo magaling tayo turo-turo. Ay, naku, paso, para sa katabi ko to. Sayang, wala asawa ko dito, para sa kanya to. So sila na lang babaguhin ni Lord. Romans 8:28. Romans 8:28. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and those who are called according to His purpose for them. And we know that God, sino raw? God causes everything, pag sinabing everything, lahat, good or bad, to work together, pinagtatagpi-tagpi, pinagtatahi-tahi, para sa kapakinabangan ng lahat ng taong nagmamahal kay Kristo at ang mga tinawag according sa purpose na meron sa ating Panginoon. Ang title po ng message natin ngayon ay pinamagatan ko pong Purpose in the Pieces. Purpose in the Pieces. Everybody put that in the chat. Purpose in the Pieces. Alam niyo mga kapatid, napaka-importante po ng isang tao alam niya na ang Diyos ay may plano sa kanyang buhay. Napakahalaga po na ang isang tao alam niya na ang Diyos ay may purpose sa ating buhay. We have to understand mga kapatid na bilang Kristiyano, we are not just responding to the call of duty, no pun intended, but we are called to respond to the call of God. Yung pagtawag ng Panginoon, yung layunin ng Panginoon at yung purpose ng Panginoon, yun yung gusto nating lakaran. Sa akin pong 22 years na paglilingkod sa ating Panginoon, naka-encounter na po ako ng napakaraming question. And one of the most common question na laging itinatanong sa akin is, Pastor Stephen, bakit napakahalaga na ang isang tao alam niya ang purpose ng Diyos sa buhay niya? Alam niyo po kung bakit mga kapatid? Sapagkat napakahalaga kasi talaga na alam mo yung layunin ng Diyos sa pagkakalikha niya sa iyo, sapagkat kung alam mo yung purpose mo, alam mo yung hindi mo purpose. Marami kasing tao nag-i-invest ng panahon, or should I say, nag-aaksaya ng panahon, ginagawa yung hindi naman nila purpose. At madalas pa nga, ginagawa natin yung purpose ng kapitbahay natin kaysa sa sarili nating purpose. It is very important, mga kapatid, na ma-realize ng bawat Kristiyano, bawat anak ng Diyos, na may layunin ang Diyos sa ating buhay. Kasi kung tatay ka at alam mo ang purpose mo, nanay ka at alam mo ang purpose mo, mapanganib ka sa impyerno, kapatid. Kasi once lang isang tao alam niya ang purpose niya, hindi siya mag-aaksaya na gawin yung bagay na hindi naman pinapagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang gusto ni Satan, mga kapatid, ilayo ka sa purpose mo. Ang nais ng Diyos, ma-discover mo at lakaran mo ang mga purpose ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga ang sabi ng Roma chapter 12 verse 2, ang sabi mismo ni Apostle Paul, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kasi yung mundo may pattern, pero hindi yan yung purpose mo. Huwag mong tularan yung pattern ng mundo kasi merong unique assignment ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Merong unique task na pinapagawa ang bawat isa sa bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga ng purpose. Everybody say purpose. Everybody put that in the chat, purpose. If you think about it, mga kapatid, purpose is a big word. Parang laki-laking salita niya. Purpose is a big word. Maiksi lang yung letra, it's a big word. Yung word, pero it's a big word, purpose. Hindi mahaba yung salita, katulad ng cardiopulmonistic. Di ba? Pero purpose is a big word. And when we say purpose, ano bang ibig sabihin, pastor, ng purpose? Purpose is the original intent of the Creator. Yung original na intensyon ng Creator kung bakit kanya lilikha, yun ang purpose. Do you understand? Like for example, yung damit na suot nyo ngayon, di ko alam kung saan nyo po yan binili. Sa UK? Ano yung UK? Dito lang yan sa Tondo, ukay-ukay. Okay? Yung UK, yung damit natin na binili, hindi mo siya binili. Yung damit mo ba pwedeng gawing basahan? Yes. Pero hindi mo siya binili para gawing basahan. Binili mo siya para isuot ngayon kasi very special tong araw na ito para sa'yo. Correct? Amen? So, ibig sabihin, pwede mo siyang gamitin sa iba, pero hindi mo siya binili para, alam nyo, ganun din tayo. Bilang isang Kristiyano, pwede mong aksayahin ang buhay mo sa napakaraming bagay. Pero ang tanong, yan ba ang layunin ng Diyos kung bakit kanya nilikha? Because purpose is the original intent of the Creator. Ibig sabihin, kung tayo po ay lalakad sa purpose ng Diyos,
kung tayo po madidiscover natin ang purpose ng Diyos. Aba, kailangan pala, ang focus natin hindi sa title, hindi sa wealth, hindi lang sa karunungan, kundi dapat ang mga Kristiyano, hindi tayo position-minded, dapat tayo ay purpose-minded. Sa bawat akbang, sa bawat desisyon, sa bawat pagbuhay natin, sa bawat paghinga natin, ang ating laging tinatarget, Lord, ano ang purpose mo? Ano ang layunin mo sa aking buhay? Kung parang ngayon na nandito ka, anong purpose mo kung bakit ka narito? Para makita ba si crush? Para ituloy ba yung tulog mo na naputol kanina? O narito tayo para parangalan ng ating Panginoon? Purpose is very important. Everybody say purpose. Ibig sabihin, kung ang purpose ay original intent ng Creator, God created you with a purpose. And for a purpose. So, hindi ka lang nilikha na may purpose, ikaw rin ay nilikha para sa kakaibang layunin. Kaya nga sabi ng Kawikaan chapter 19 verse 21, there are many plans in a man's heart, but it's always the Lord's purpose that will prevail. Marami kang plano, marami kang pangarap, pero lagi mong tatandaan, yung purpose ng Diyos pa rin ang magpe-prevail. Anong ibig sabihin nito, Pastor? Simple lang. Ibig sabihin, hindi masama magplano, hindi masamang mangarap, pero mas importante yung purpose kesa sa plano. Mas powerful ang purpose kesa sa plano. Mas angat ang purpose kesa sa plano. Kahit pa anong plano natin, mga kapatid, kailangan yung plano naka-align dun sa purpose ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Lalo na yung katabi mo, naku, daming pangarap niya. Pangarap niya mapakasalan si Lee Min-ho. Pangarap niya magkaroon ng milyon sa bank account. Ang dami nating pangarap. Hindi po masama, mga kapatid, na magkaroon tayo ng mga pangarap natin sa ating buhay. In fact, sa sobrang tindi nga ng pangarap mo sa buhay, hindi mo alam kung anong kursong kukuhanan mo, nababagbag puso mo, ano kayang kurso kukunin ko? Ano kayang karir ang tatahakin ko? But I believe, mga kapatid, the bigger question that we should be asking ourselves is this: what is God's purpose in my life? That's the big question that we should know how to answer. Ano ba ang sagot dito, Pastor? Ano nga ba ang layunin ng Panginoon sa aking buhay? And minsan tayo, kaya hindi natin malakaran ang mga purpose ng Panginoon sa ating buhay is because ang dami nating maling pananaw patungkol sa purpose. Aminado po ako dyan. Kahit ako po'y naglilingkod na sa Panginoon for 22 years, it's been a struggle to know God's purpose in my life. Kasi ang misconception ng marami sa atin, ang purpose natin ay yung kung ano yung mangyayari sa kinabukasan. Yung bang pag ako ay nagkaroon na ng sariling business, malarakaran ko ang purpose ng Panginoon. O gawin natin spiritual ba? Pag ako ay naglilingkod na sa Panginoon, magagawa ko na yung purpose ko. Pag ako ay naging pastor, magagawa ko na ang purpose ko. Kasi parang yung purpose ay laging destination. Parang ginawa nating pangarap yung purpose. Na kung ano yung pangarap mo sa buhay, yun yung nagiging purpose mo. Again, hindi masamang mangarap. Hindi masamang magplano. Pero hindi pangarap natin ang purpose ng Panginoon sa buhay natin. Dati akala ko pagka naging pastor ako, yun ang purpose ko. Kapag nakapunta ako ng Africa at nakapamigay ako ng pagkain dun sa mga walang makaing mga bata, sabi, grabe, nagagampanan ko na yung purpose ko. Kasi akala natin lagi ang purpose yung parang destination. Spoiler alert, ang purpose mo wala sa 2025. Ang purpose mo wala sa 2030. Kasi ang ibig mo ba sabihin, kung mag-aantay lang lagi tayo, na kapag tayo ay nakapagtapos ng pag-aaral, kapag tayo ay nagkapamilya, nandun ang purpose natin, ibig sabihin, yung ginagawa mo ngayon ay wala sa purpose ng Panginoon? Kasi kailangang antayin ko kung ano ang purpose ng Panginoon sa buhay ko. What if? What if lang to, ha? What if God's purpose in your life will be shown by God to you one piece at a time? What if ang purpose ng Panginoon sa iyo ay hindi malaking big idea, kundi ang purpose ng Panginoon sa iyo ay pira-pirasong ibinibigay sa lahat ng mga experiences na nararanasan natin sa ating buhay? What if ang purpose natin ay parang puzzle na maraming mga pieces? At mapapansin nyo, pag mas malaki yung puzzle, mas maraming pieces. What if ang purpose natin o ang purpose ng Panginoon sa ating buhay ay parang puzzle na unti-unting ibinibigay ng Panginoon ang piraso nito. Taon-taon, araw-araw, buwan-buwan, and we miss to collect these pieces na bubuo dun sa ating purpose. Interesting, isn't it? Sabi mo sa katabi mo, may purpose ka, kapatid. Amen.
Kasi kung ganito pala ang ibig sabihin nito, Pastor, ibig sabihin hindi na pala ako kailangan mag-antay ng next year para magawa ko yung purpose ko. Ibig sabihin, if I start it now, I don't just discover the purpose of God, I can build my life through it. So parang tayo bilang Kristiyano, hindi lang tayo tinawag to walk by faith. I believe tinatawag tayo ng Lord to build by faith. Na ating i-build yung buhay natin sa mga experiences, karanasan natin, mabuti man o masama. Ako naniniwala gagamitin lahat yan ng ating Panginoon para yung purpose ng Lord sa buhay mo ay mangyari. Do you understand, mga kapatid? Kasi minsan tayo, tsaka na lang, Pastor, after 1 year na lang. Listen to me, mga kapatid. Nothing can be built if you don't start building. Amen. Walang building na bumabagsak lang mula sa langit, buong buo. Walang buong building na bumabagsak sa langit. Tinatayo yan unti-unti, correct? At hindi mo pwedeng ilagay yung bubong bago yung pader. Unti-unti. Minsan tayo nag-aantay lang tayo, Lord, nasa na ba yung purpose? 2022 na, purpose ko pa bang magkaasawa? Lord, 2022 na, purpose ko pa bang yumaman at makatulong sa mahihirap? Nag-aantay kasi tayo na bigla na lang babagsak yung kayamanan mula sa langit, yung asawa mula sa langit. Mga kapatid, walang building na bumabagsak mula sa langit. If you want to walk in the promises of God in your life, you have to start building it now. Amen. Build by faith. Everybody say, build by faith. Amen. Ibig sabihin, katulad ng building, hindi sabay-sabay, pira-piraso, ganun din na sa ating buhay. You must build your purpose one piece at a time. And unfortunately, mga kapatid, maraming bagay na humahadlang kung bakit maraming tao rin hindi makalakad sa purpose ng Panginoon. Gusto niyo malaman? May share lang ako sa inyo. Kwentuhan lang. May kukwento ko sa inyo 3 bagay na pinakamatinding hadlang kung bakit ang mga tao hindi malakaran ng purpose ng Panginoon sa kanilang buhay. Number 1, are you ready for it? Yeah. Fasten your seatbelt. Nakakalaglag to ng upuan. Unang bagay at unang dahilan kung bakit hindi tayo nakakalakad po sa purpose ng Lord sa ating buhay is priority. Sir, may I go out? Parang, alam ko na kung saan papunta yung mga topic natin na ganito, Pastor. Alam niyo kung bakit priority minsan ang hadlang kung bakit hindi natin malakaran ng purpose ng Lord? Alam mo kung bakit yung oras mo kasi, yung puso mo kasi, at yung isip mo kasi, ay punong-puno ng mga pangarap mo sa buhay. Tapos, kung ano yung pangarap mo, yun yung driver ng buhay mo. So, yung pangarap mo rin ang nagdidikta ng priority mo. Hindi masamang mangarap, hindi masamang magplano, pero dapat ang nagsishape ng buhay mo, hindi pangarap, purpose. Kasi if you will start to build your life on your dreams, kasi nga ito yung pangarap natin, pangarap kong yumaman, so lahat ng priority ko, nakatugma dun sa kagustuhan kong yumaman. Gusto kong maging politician. Lahat din, again, hindi ko sinasabing mali ang mangarap, hindi po masama ang mangarap, pero ang purpose natin ang dapat nagsishape ng ating priorities. Bakit? Ang sequence ng ating priority mahalaga. Sequence matters. Sobrang tahimik nyo naman. Halatang halata naman kayo topic ngayon. Amen? Kaya nga minsan nag-aano rin ako, medyo torn din ako kapag sinabi natin priorities. Kasi parang ang dami-dami ng priorities ng tao ngayon. Di ba pag priority nga, dapat priority. Halimbawa na lang sa mag-asawa. Hindi mo pwede sabihin sa asawa mo, honey, ikaw ang priority ko. Wow, grabe. So kung priority mo ako, may susunod na priority? O, kasi parang, hindi ko naman sinasabing mali. Pero posible kasi mga kapatid, na yung, alam nyo, napakahalaga ng sequence eh. Halimbawa sa pagbubutonis ng polo, kapag mali ka agad yung unang butonis mo, lahat yan damay. Ibig sabihin, the order of your priorities matters. Ibig sabihin, kung ano yung dapat mong unahin para malakaran mo ang purpose ng Lord, kung ano yung listahan ng mga prioridad mo sa buhay, kung sino yung number 1 dyan, napakahalaga niyan. Napakahalaga niyan. Kaya nga mga kapatid, naniniwala ko, kung Kristiyano ka, mas madaling mag-sequence ng priority. Pastor, sure ka? Oo. Alam niyo po kung bakit? Mas madali sa Kristiyanong maglista ng priority. Alam niyo kung bakit? Kasi yung number 1, alam na kagad natin kung sino. Ang problema mo na lang yung number 2, yung number 3, number 4. Ang problema, yung number 3, nilalagay mo sa number 1. Mali ang sequence. Tapos magtataka ka, ba't hindi ko kaya maranasan ang purpose ng Lord sa aking buhay?
Parang hindi ko ma-discover. Kasi mali ka agad ang sequence eh. The first must be the beginning. Kung ano yung number 1, yun dapat yung una. Huwag mong gawing number 3 yung number 1. Huwag mong gawing number 2. Gawin mo yan sa asawa mo. Honey, alam mo, priority kita. Ang daming nasa listahan, 5, di ba? So, ano ibig sabihin? Ako, priority mo. Ako, pagka Valentine's Day, 14, day tayo, 15, yung iba. 15 sila. Kasi sila, because sabi mo nga, Pastor, the sequence of our priority, it matters. Legal wife yan, Pastor. Siyempre, priority natin yan. The order. Grabe, halatang-halata, hindi sila maka-amen. So, the order. Alam mo, kahit na, kahit may, tayo, 1 seat apart tayo, talagang gusto mo abutin yung asawa mo, makinig ka, huwag ka matutulog. May sinasabi si Pastor, para sa iyan. Maka-amen, wagas eh. No? The order of your priority, it matters. The sequence of your priority, bakit importante ito, kapatid? Kasi kahit na maliit lang yung progress mo, pero tama ang sequence ng priority mo, malayo mararating mo. Pero kahit gaano ka busy, pero mali ang sequence ng priority mo, babalik ka pa rin sa simula. Kailangan mo ayusin. So kung gusto mo, kapatid, na yung maging message, ayusin mo priority mo. Hindi maaayos yan hanggat hindi mo, wala kang pinapatamaan dito Wala, mga kapatid. Mabait pa ako nito. Kanina nga tinatanong, sabi ko, am I too strong? Pastor, too strong. Hindi nila kinakaya eh. Kasi sa totoo lang, gusto niyo bang magkaroon ng changes ang ating buhay? Yes. Pero ayaw mo naman baguhin yung sequence ng priority. Ang nangyari kasi ganito yan. Katulad ng polo, pag mali ka agad ng number 1, ano result? Gulo. At maraming Kristiyano sumusuko sa gulo. Maraming Kristiyano, maraming tao sumusuko. Ay, Pastor, napaka-messy ng buhay ko. Kasi nga, pag mali ka agad yung number 1, mali lahat yan eh. Napaka-messy ng buhay ko, ang gulo-gulo. Pero mga kapatid, always remember this. You should not stop in the mess. Amen. You should not stop in the mess. Kasi even before the creation, look at the creation. Ang sabi ng Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth was without form. Di ba messy yun? And the earth was without shape. And then God said, hindi nagpadala ang Lord sa mess. He turned the mess into a message. Amen? By fixing the right priority. So I would like to ask you, mga kapatid, do not give up on the pieces. Do not give up on the mess. Isang piraso lang yan, isang segment lang yan ng buhay mo. You cannot judge a movie by one scene. Huwag mong huhusgahan yung pelikula dahil lang sa 3 segundong panunod mo, ang pangit ng bida rito. You cannot judge the movie by that. And you cannot judge your life just by the seasons of your life. Hindi porket malungkot ka ngayon, malungkot ang buhay. Do you want your situation to change? Gusto mo po bang mabago ang iyong sitwasyon? Start fixing your priorities. Magbabagsak ako ng bomba. Matthew 6:33. Everybody read. Seek first. Oh, look at that.